Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang drone ang pumasok sa airspace ng Bulgaria mula sa Romania at sumabog malapit sa border. Ayon kay Bulgarian Prime Minister Rumen Radev, naganap ang pagsabog malapit sa nayo ng Kardam. Sa kabutihang palad, walang iniulat na nasugatan o pinsala sa mga kalapit na infrastruktura. Agad na nagdulot ng matinding alarma ang insidenteng ito sa buong rehiyon ng Balkan habang patuloy na tinutugunan ng pamahalaan ang seguridad sa kanilang hangganan. Nangyari ang insidente bandang alas 8:30 ng umaga sa lokal na oras sa Bulgaria. Ang hindi pa matukoy na lumilipad na bagay ay bumagsak at sumabog sa isang malawak na taniman ng sunflower. Bagamat walang direktang pinsala sa ari-arian ng mga mamamayan, ang napakalakas na pagsabog ay narinig ng mga residente sa kalapit na pamayanan na nagdulot ng matinding pangamba ukol sa kaligtasan at seguridad ng kanilang buong lugar. Inihayag ng Ministry ng Depensa ng Bulgaria na batay sa paunang pagsusuri, ang sumabog na aparato ay malamang na isang Maya decoy drone. Ang ganitong uri ng drone ay kilalang malawakang ginagamit ng sandatahang lakas ng Ukraine upang lituhin ang mga air defense system ng kalaban. Ang pagkakakilanlang ito ay nagbibigay ng mahalagang pahiwatig sa pinagmulan ng lumilipad na kagamitang militar na ito sa kasalukuyan. Sa kabila ng pagtukoy sa drone bilang isang kagamitang militar mula sa Ukraine, nilinaw ng Ministry ng Depensa na walang sapat na dahilan upang maniwala na sadyang pinuntirya ang kanilang bansa. Ayon sa kanilang opisyal na pahayag, ang insidente ay itinuturing na isang aksidente o isang ligaw na drone na nawalan lamang ng kontrol habang isinasagawa ang mga operasyong militar sa labas ng teritoryo ng Bulgaria. Gayunpaman, labis na ikinaalarma ng mga eksperto sa militar ang lokasyon ng pagsabog. Ang drone ay sumabog may 1,000 metro lamang ang layo mula sa compressor station ng Trans-Balkan Gas Pipeline sa Bulgaria. Ang pipeline na ito ay isang kritikal na infrastruktura ng enerhiya na naghahatid ng natural gas mula sa Turkey patungong Ukraine, kaya't ang anumang pinsala rito ay maaaring magkaroon ng napakalubhang epekto sa buong rehiyon ng Europa. Bukod sa pasilidad sa Bulgaria, ang pagsabog ay naganap din may 200 metro lamang ang layo mula sa compressor station ng Romania. Ang napakalapit na distansyang ito sa dalawang magkaibang pasilidad ng enerhiya sa magkabilang panig ng hangganan ay nagpapakita ng matinding panganib na dala ng mga ligaw na drone para sa mga karatig bansa na hindi naman direktang kasali sa nagpapatuloy na digmaan. Dahil sa lumalalang banta ng mga ligaw na drone, nag-utos na si Prime Minister Rumen Radev ng agarang pagpapahigpit sa seguridad ng lahat ng estratehikong pasilidad sa bansa. Kabilang dito ang mga planta ng kuryente, imbakan ng enerhiya at iba pang mahahalagang infrastruktura. Layunin ng hakbang na ito na matiyak na handa ang bansa sa anumang hindi inaasahang insidente na maaaring magdulot ng matinding krisis na enerhiya. Bukod sa pagbabantay sa mga estratehikong pasilidad, paiigtingin din ng Bulgaria ang pagsubaybay sa kahabaan ng hangganan nito sa Romania. Gagamit ang militar ng mas maraming tauhan at kagamitan upang matiyak na walang makakalusot na anumang banta sa seguridad. Higit ding palalakasin ang koordinasyon sa mga otoridad ng Romania upang magkaroon ng mabilisang pagtugon sa bawat banta sa hangganan. Isang malaking hamon na inamin ni Prime Minister Radev ay ang kabiguang matukoy ng maaga ang drone habang ito ay nasa airspace pa ng Romania o maging nang pumasok ito sa Bulgaria. Ang kabiguang matukoy ang unmanned aerial vehicle ay nagpapatunay na ang pagsubaybay at pagkilala sa maliliit na drone ay nananatiling isang napakalaking suliranin para sa modernong sistema ng depensa ng bansa sa kasalukuyang panahon. Ipinaliwanag din ng punong ministro na mayroong matagal ng pagkaantala sa paghahatid ng mga high-precision radar na binili para sa sandatahang lakas ng Bulgaria. Nangako siya ng mabilis at konkretong pagkilos upang resolbahin ang isyong ito at mapabilis ang modernisasyon ng kanilang air defense capabilities na siyang pinakamahalagang kalasag ng bansa laban sa mga ganitong uri ng banta mula sa himpapawid. Ang mga Maya decoy drone ay idinisenyo upang gayahin ang hitsura at radar signature ng mas malalaking eroplano or missile. Layunin nitong ubusin ang mga bala ng air defense system ng kalaban o ilihis ang kanilang pansin mula sa mga totoong pag-atake. Ang pagbagsak nito sa Bulgaria ay nagpapakita kung paano maaaring lumampas sa mga hangganan ng digmaan ang mga kagamitang ginagamit sa modernong labanan.
Ang insidenteng ito ay hindi bukod-tangi kundi bahagi ng dumaraming kaso ng pagpasok ng mga drone sa mga bansa ng NATO na malapit sa Ukraine at Russia. Ang mga kanluraning pamahalaan ay labis nang nababahala sa lumalaking dalas ng mga pagpasok na ito na nagpapakita ng kagyat na pangangailangan para sa mas matatag na depensa ng alyansa laban sa mga hindi direktang banta sa seguridad ng kanilang mga miyembrong bansa. Sa mga nakalipas na buwan, nakaranas din ang Romania, Poland at maging ang Latvia ng mga kahalintulad na insidente kung saan ang mga ligaw na drone o mga bahagi ng missile ay bumagsak sa kanilang mga teritoryo. Ang bawat pangyayari ay nagdaragdag ng matinding tensyon sa pagitan ng NATO at ng mga bansang sangkot sa digmaan, habang sinusubukan ng alyansa na iwasan ang direktang pakikidigma sa Russia sa rehiyon. Dahil dito, muling umugong ang panawagan sa loob ng NATO na palakasin ang air defense system sa silangang bahagi ng Europa. Maraming bansa ang humihiling ng mas mabilis na deployment ng mga advanced radar at anti-drone technology upang maprotektahan ang kanilang mga mamamayan. Ang insidente sa Bulgaria ay magsisilbing karagdagang katibayan upang mapabilis ang mga desisyong ito sa antas ng buong alyansa ng NATO. Sa panig ng Romania, patuloy na nakikipagtulungan ang kanilang militar sa Bulgaria upang imbestigahan ang trajectory ng drone bago ito sumabog. Ang pagbabahagi ng real-time radar data at intelligence ay nakikitang susi upang maiwasan ang mga katulad na blind spot sa hinaharap, kung saan ang mga lumilipad na bagay ay hindi agad napapansin ng mga tradisyonal na sistema ng pagsubaybay sa kahabaan ng hangganan. Malaki rin ang epekto ng balitang ito sa seguridad ng enerhiya sa buong rehiyon ng Balkan. Dahil ang Trans-Balkan Pipeline ay nagdadala ng gas sa milyon-milyong kabahayan, ang panganib ng aksidenteng pagsabog malapit sa mga compressor station ay maaaring magdulot ng kaba sa mga merkado at magpalala ng mga alalahanin tungkol sa presyo ng enerhiya. Ang proteksyon sa mga pasilidad na ito ay naging isa sa pinakamahalagang prioridad ng pamahalaan. Ayon sa mga eksperto sa militar, ang maliliit na drone tulad ng Maya na lumilipad ng mababa ay sadyang mahirap matukoy ng mga lumang radar system na idinisenyo para sa mas malalaking jet o ballistic missile. Ito ang dahilin kung bakit ang pagbili ng mga makabagong sensor at high-precision radar ay hindi lamang isang luho kundi isang kagyat na pangangailangan para sa pambansang seguridad ng Bulgaria. Habang nagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine, ang mga bansa sa paligid nito ay patuloy na makakaranas ng mga epekto ng labanan. Ang geopolitical na sitwasyon ay nag-oobliga sa mga bansang tulad ng Bulgaria na baguhin ang kanilang doktrina sa depensa at maglaan ng mas malaking budget para sa militar, na maaari ring magkaroon ng epekto sa kanilang panloob na ekonomiya at mga programang panlipunan para sa mga mamamayan. Sa kabila ng mga hamon, tiniyak ng pamahalaan ng Bulgaria na kontrolado nila ang sitwasyon at walang dapat ikabahala ang publiko. Ang mabilis na pagkilos sa pagbili ng mga radar at pagpapalakas ng puwersa sa hangganan ay patunay ng kanilang seryosong paninindigan sa kaligtasan ng bansa. Patuloy silang makikipagtulungan sa kanilang mga kaalyado sa NATO upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa buong rehiyon ng Europa. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na ulat hinggil sa investigasyon sa ligaw na drone na ito at sa mga hakbang na gagawin ng NATO upang maprotektahan ang silangang hangganan ng Europa. Sa ating pangunahing balita sa daigdig, tatalakayin natin ang misteryosong paglaho ng Flamingo missile ng Ukraine sa larangan ng digmaan. Ayon sa mga ulat, halos tuluyan nang nawala ang mga missile na ito sa kamakailang mga pag-atake laban sa Russia dahil sa napakababang produksyon at sa halos perpektong pagharang ng depensang panghimpapawid ng Russia na umabot sa mahigit 76% sa mga nakaraang buwan. Noong 8 ng Agosto, opisyal na iniulat ng AMK mapping na naglunsad ang Ukraine ng 5 FP-5 Flamingo cruise missile mula sa mga rehiyon ng Sumy at Chernihiv patungo sa teritoryo ng Russia. Gayunpaman, mabilis na kumilos ang depensa ng Russia at binaril ang lahat ng ito sa himpapawid ng Tambov at Pensa, na may layong mahigit 400 hanggang 600 kilometro mula sa hangganan nang walang anumang pinsalang na idulot. Mula noong unang araw ng Hulyo, nagsagawa ang militar ng Ukraine ng 10 pag-atake gamit ang Flamingo missile, kung saan 60 piraso ng bala ang kanilang pinakawalan. Ngunit sa napakaraming bilang na ito, 2 missile lamang ang nakalusot at tumama sa isang pasilidad sa rehiyon ng Kirov. Ibig sabihin nakapagtala ang Russia ng napakataas na interception rate na 66.7% sa ngayon.
Sa ilalim ng kampanyang 40 araw ng panggigipit ng Ukraine laban sa Russia, maraming estratehikong target tulad ng infrastruktura ng enerhiya, mga paliparan at mga bodega ang tinutukan. Ngunit kapansin-pansin na ang pangunahing ginamit sa mga operasyong ito ay mga drone. Halos hindi na nakita ang Flamingo. Sa kabila ng katotohanang dati itong ipinagmamalaki bilang may pinakamalayong saklaw at pinakamalakas na missile. Bakit nga ba nagkaganito ang sinasabing makapangyarihang armas ng Ukraine? Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto sa militar at maging ng mga tagagawa ng armas, may dalawang pangunahing dahilan. Una ay ang matinding problema sa linya ng produksyon sa loob ng Ukraine. At ikalawa ay ang mabilis na pag-angkop ng depensang militar ng Russia na nagawang basahin at pigilan ang bawat galaw ng mga misal na ito sa himpapawid sa maikling panahon. Sa isang panayam sa kilalang publikasyong militar ng Amerika na The War Zone, inamin ni Irina Terek, CEO ng kumpanyang Farpoint na gumagawa ng Flamingo, na nahaharap sila sa napakaraming balakid sa kasalukuyan. Ayon sa kanya, ang tinatawag na bottlenecks o mga bara sa supply chain ay seryosong nakaaapekto sa kanilang kakayahang makagawa ng sapat na bilang ng mga drone at missile na gawa sa loob ng bansa para sa digmaan. Noong una nagtakda ang Farpoint ng layunin na gumawa ng 7 Flamingo missile bawat araw, nakatumbas ng higit sa 2,000 missile kada taon. Ngunit ayon kay Terek, hindi ito nangyari dahil sa pagkaantala ng pondo ng pautang mula sa European Union. Dahil walang sapat na kontrata at pondo, napilitan silang ibaba ang produksyon. Umaasa silang maitataas ito sa susunod na taon kung magiging maayos ang pagpirma ng kasunduan. Maging ang mga dating opisyal ng Ukraine ay nagpahayag ng katotohanan ukol dito. Si Serhiy Leshchenko na dating tagapayo ng Office of the President ay umamin na hindi kayang magpakawala ng Ukraine ng Flamingo missile araw-araw. Ipinaliwanag niya na ito ay isang napakasalimuot na sandatang nangangailangan ng mataas na katumpakan at umaasa sa mga piyesang inaangkat mula sa ibang bansa, kaya hindi ganoon kadali ang pagbuo at pagpapanatili ng supply nito sa larangan ng digmaan. Dagdag pa ni Leshchenko, dapat unawain ng mga nagtatanong kung bakit bihira nang gamitin ang Flamingo na ang paggawa nito ay nangangailangan ng masusing proseso. Hindi ito tulad ng ordinaryong bala na madaling buuin. Ang bawat bahagi ay dapat dumaan sa mahigpit na pagsusuri at ang pinakamahalaga ay ang paggamit nito sa tamang pagkakataon at estratehiya upang matiyak na hindi masasayang ang bawat mamahaling missile na nailulunsad. Isa pa sa mga pinakamalaking problema ng programang Flamingo ay ang kakulangan sa makina. Ang mga naunang bersyon ng missile na ito ay gumagamit ng Ivchenko AI 25 turbojet engine, isang teknolohiyang binuo pa noong panahon ng Unyong Sobyet para sa mga magagaan na eroplanong pang-ensayo tulad ng Aero L-39. Dahil limitado na lamang ang supply ng mga makinang ito sa kasalukuyan, naging malaking hamon para sa Ukraine ang pagpapatuloy ng programa. Upang masolusyonan nito, nagdisenyo ang mga inhinyero ng Ukraine ng paraan kung saan ang makina ay inilagay sa labas ng katawan ng missile. Sa ganitong paraan, madali nilang mapapalitan ang lumang makina ng ibang modelo nang hindi binabago ang buong disenyo. Kamakailan gumamit ang Farpoint ng mga makinang gawa sa United Kingdom, ngunit hindi pa rin tiyak kung sapat na ito upang matugunan ang lahat ng kakulangan sa supply. Bukod sa kakulangan sa mga piyesa, may mas matinding pisikal na banta ang patuloy na pag-atake ng Russia sa mga pabrika ng Ukraine. Target ng mga missile ng Russia ang mga pasilidad ng Farpoint, pati na ang mga subcontractor na nagbibigay ng mga piyesa at nagpapanatili ng mga makinarya. Dahil dito, maraming linya ng produksyon ang paulit-ulit na nasisira dahilan upang lalo pang bumagal ang paggawa ng mga makabagong armas na ito. Noong 8 ng Agosto, inihayag ng Ministry ng Depensa ng Russia na nagsagawa sila ng malawakang pag-atake sa Kyiv. Kabilang sa mga tinamaan ang pabrika ng Kiev, 111, na pinaniniwala ang pangunahing pasilidad kung saan ginagawa ang mga warhead at iba pang mahahalagang bahagi ng Flamingo missile, pati na rin ang imbaka ng mga solid fuel booster. Ang pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa pangkalahatang kakayahan ng bansa. Bagamat ipinagmalaki ng Air Force ng Ukraine na nabaril nila ang mahigit 135 drone ng Russia sa kabuuang 157, nabigo naman silang harangan kahit isa sa 6 na Iskander-M ballistic missile. Ang mga missile na ito ay direktang tumama sa mga sensitibong pasilidad ng militar na nagpapakita ng kahinaan ng depensa ng Ukraine laban sa mga high-speed ballistic missile ng kalaban. Ayon sa ulat ng AMK mapping, ang pasilidad ng Kyiv 111 ay nakatanggap ng 8 direktang tama mula sa Iskander-M noong 8 ng Agosto,
matapos din itong atakihin ng mga Zircon hypersonic missile noong unang araw ng buwan. Maging si Pangulong Volodymyr Zelensky ay unang nagkumpirma noong Pebrero na ang isa sa pinakamalalaking linya ng produksyon para sa proyektong Flamingo ay tuluyan ng nawasak ng Russia sa isang katulad na pag-atake. Sa kabila ng mga pahayag ng Ukraine na mayroon silang epektibong panlaban sa mga short-range air defense system ng Russia tulad ng Pansir at Tor, nananatili pa ring malaking problema ang hukbong panghimpapawid ng Russia. Ayon kay Terek, ang mga fighter jet ng Russia ang natatanging banta na hindi nila kayang labanan sa ngayon dahil madali nilang natutukoy at nababaril ang mga Flamingo habang nasa himpapawid pa lamang ang mga ito. Kung ihahambing ang 76% interception rate ng Flamingo sa mga missile ng Russia, makikita ang malaking pagkakaiba. Ang Kalibrat KH-101 missile ng Russia kapag ipinutok sa Ukraine ay may interception rate lamang na 57 at 36% ayon sa pagkakasunod. Ipinapakita nito na mas epektibong nakakapasok ang mga armas ng Russia kumpara sa Flamingo na halos palaging nababaril sa daan. Inilarawan naman ng mga eksperto mula sa top war ng Russia ang mga teknikal na kahinaan ng Flamingo. Bagamat mayroon itong malaking warhead na tumitimbang ng higit sa 1 tonelada at may malayong saklaw, ang malaking sukat at bigat nito ang naging sarili nitong kahinaan. Ang disenyo nito ay napakasimple at walang sapat na teknolohiya upang mabawasan ang bakas nito sa radar, kaya napakadali nitong makita sa mga radar screen ng kalaban. Dahil mabagal at walang stealth feature, napipilitan ang Flamingo na lumipad ng napakababa, madalas ay sumusunod sa mga ilog tulad ng Don at Voronezh upang maiwasan ang radar. Gayunpaman, mabilis itong natunugan ng militar ng Russia. Naglagay sila ng mga air defense system sa kahabaan ng mga ilog na ito upang abangan at barilin ang mga missile ng Ukraine, na naging dahilan kung bakit halos wala nang nakalulusot sa kanilang depensa. Ayon kay Olena Kryzanivska, isang eksperto sa seguridad, ang kabiguan ng Flamingo ay nagpapakita na ang mga teknolohiyang tulad ng GPS guidance ay madaling ma-jam ng Russia.